32 anyos na si Emaila. Ngunit hindi pa rin niya natatagpuan ang pag-ibig na hinahanap ng kanyang puso. Marami na rin siyang ginawa na kung ano-ano para lamang matupad iyon. Bumili na siya ng iba't ibang klase ng Lucky Charm at nagdarasal ng taimtim sa simbahan. Pero umabot na siya ng ganitong edad ay wala pa rin siyang napapala. Tila yata hindi nakaukit sa kanyang tadhana na siya ay magkaroon ng nobyo. Mabait naman siya at may magandang pag-uugali. Ngunit wala ni isa na pumapatol sa kanya dahil sa kanyang itsura. Nauunawaan naman ni Emaila ang mga kalalakihan kung bakit ang mga ito ay nandidiri sa kanya dahil sa kanyang taglay na kapangitan. Ngunit ang tanging hiling niya lamang, kahit ganito ang kanyang anyo, ay karapatan niya pa rin naman na makatagpo ng isang taong tunay na iibig sa kanya. Yung matatanggap ang kanyang pagkukulang at kapintasan. Siya nga pala, nagtatrabaho si Emaila sa isang kumpanya. Wala siya ni isang kaibigan roon at madalas pa nga na siya ay pagchismisan ng dahil sa kanyang kasukasukang itsura. Inaamin niya naman na ganoon siya dahil nakikita niya naman ito sa salamin. Pero isang gabi, nang uwian na sa kanilang trabaho at siya ay patungo na sa terminal ng bus, naglalakad siya sa sidewalk nang bigla na lamang merong kumalabit sa kanyang binti. Bahagya siyang nagulat at napatingin roon. Dito ay nakita niya ang isang lalaki na merong marungis na kaanyuan. Punit-punit na rin ang damit nito at mahalatang isa itong pulubi. "Ate, palimos po. Nahugutom na kasi ako. Parang awa niyo na po." Wika nito sa kanya habang nakatitig sa kanya ng seryoso. Alam ni Emaila sa unang tingin kung ang isang tao ba ay nagpapanggap lamang na isang pulubi. Pero ang isang ito ay nararamdaman niya na ganoon na nga ang kalagayan nito. Kaya naman dumukot siya ng 100 piso sa kanyang wallet at nakangiti niyang iniabot ito sa lalaki. "Heto po kuya, ibili niyo na po yan ng pagkain niyo." Namilog ang mga mata nito at bahagyang nagulat sa halaga na kanyang ibinigay. "Maraming salamat ate, pagpalain kayo ng Diyos. Malaking tulong na po ito sa akin. Sana yung mga kahilingan niyo po sa itaas ay matupad na rin po." Napangiti na lamang si Emaila at nagpaalam na sa lalaki. Sa totoo lang, hindi siya naniniwala sa sinasabi nito. Matagal na siyang gumagawa ng mabuti at kusang loob ang lahat ng iyon. Subalit ang iisang kahilingan niya lamang ay hindi pa rin natutupad hanggang sa ngayon. Dito na pagtanto ng dalaga na iba-iba nga ang mga biyaya na meron ng bawat tao. Siya ay sa financial aspect, samantalang yung iba ay sa buhay pag-ibig. Gusto na sanang tanggapin ni Emaila na hanggang dito na lamang ang swerte niya sa buhay. Pero hindi niya maiwasang maghanap ng lalaking kanyang iibigin. Lalo't gusto niya rin naman na magkaroon ng sariling pamilya. Pagka-uwi niya ng tahanan, nakatanggap siya ng mensahe sa isang bully niyang katrabaho. Nakita pala nito ang pagbibigay niya ng pera sa pulubi at ang sabi nito ay bagay raw sila dahil pareho silang mukhang basura. Sa totoo lang, ay hindi niya alam kung papaano nakuha ni Margaret ang cellphone number niya. Hindi na lamang siya nag-reply at binura niya na lamang ang mensahe ng babaeng iyon. Sa totoo lang ay malapit na talaga siyang mapuno at sa iisa pang maling kilos nito ay baka mapatulan niya na ito. Masyado kasi itong mapanglait sa kanya, samantalang hindi rin naman ito kagandahan. Nang pumasok na siya sa trabaho, hindi lamang doon nagtatapos ang pagbubuwisit sa kanya ni Margaret. Paano ba naman kasi, noong kanilang break time at habang kumakain sa kantin si Emaila, ay tinapunan nito ng ulam ang kanyang uniforme. "Ano bang problema mo ha?" Galit na pahayag ni Emaila. Napatayo pa siya nang dahil sa sobrang pagkabwisit. Pasensya ka na Emaila ha. Hindi ko talaga yun sinasadya." Mahimik pang pangaasar sa wika ni Margaret. Alam ni Emaila na talaga namang sinadya na lamang iyon ng babae. "Kunwari ka pa, samantalang kagabi inaasar mo pa akong buwisit ka." Napangiti ang maldita dahil sa kanyang inihiyan. "Bakit? Totoo naman bagay kayo ng pulubi na tinulungan mo kahapon. Pareho kayong mga walang kwenta." Dahil sa sinabi nito, ay tuluyan na ngang nagpantig ang tenga ni Emaila. Susugurin niya na sana ang babae,
Ngunit bigla silang inawat ni Rose na kanila ring katrabaho. Huwag kayong gumawa ng iskandalo dito. Kahit break time natin ngayon, alalahanin niyong nasa work pa rin tayo. Isipin niyo yung kahinat na ng pag-aaway ninyong dalawa. At anong malay niyo baka makita pa kayo ng boss natin at kayo ay mapagalitan pa. Sambit nito. Dahil sa sinabi ng ka-workmate nila, tuluyan na ngang humupa ang tensyon sa kanilang dalawa. Pero may naging pagbabanta sa kanya si Margaret. Hindi pa raw sila tapos. Pinalagpas na lamang iyon ni Emaila para hindi na lumala pa ang sitwasyon. Mabuti na lamang ay mabait si Rose. Magkasing katawan naman sila at may extra itong uniforme. Kaya naman pinairam siya nito. Samantala nang matapos na ang duty nila at patungo na ulit si Emaila sa terminal, nakita niya ulit ang lalaking pulubi sa tabi. Nakalahad ang kamay nito at nagmamakaawa sa mga dumaraan na bigyan ng kahit konting limos. Hindi alam ni Emaila sa kanyang sarili kung bakit sa pangalawang pagkakataon ay nakaramdam ulit siya ng habag doon sa lalaki. Dito niya napagtanto na pilay pala ang lalaking ito. Kaya pala hindi na ito nakapaglalakad at yung pwesto nito kahapon kung saan niya ito nakita ay doon pa rin. Nilapitan niya ang lalaki at naisipan niyang mag-abot muli ng tulong. Alam niya naman kasi na talaga namang nangangailangan ito ng tulong. Muli siyang dumukot sa kanyang wallet at iniabot sa binata. Nagulat siya nang masilayan na nangilid ang luha sa mga mata nito. Matapos abutin ang pera na kanyang ibinigay. Maraming salamat po. Kayo pala yan, miss? Magalang na pahayag ng lalaki. Oo, ako nga. Pero teka, bakit ka umiiyak? Kanina pa po kasi ako nanlilimos eh. Wala pong nagbibigay sa akin, miss. Mabuti na lamang ay nariyan kayo palagi. Pahayag nito sa kanya. Ay, ganun ba? Nagkataon lang naman to. Teka, nasaan ba ang pamilya mo? Tanong niya rito. Sa totoo lang ay, umalis ako sa poder nila dahil sa isang pangyayari na ayaw ko na lamang banggitin pa. Ang pangalan ko nga pala ay Limuel. Ikaw, ano po bang pangalan niyo, ma'am? Tanong nito sa kanya. Emaila ang pangalan ko. Nakangiti niyang tugon rito. Mula noon, ay naging magkaibigan na nga sila. Palagi niya na itong binibigyan ng konting tulong kapag siya ay napapadaan doon. Naisipan rin niya na isang araw ay bilhan ito ng wheelchair para kahit papaano ay makakilos ito at makahanap ng magandang lugar. Labis naman itong nagpasalamat sa kanya. Hanggang sa isang araw, naisipan ni Emaila na dalhin na lamang sa tahanan ng kanyang kaibigan upang ipakilala sa kanyang mga magulang. Mabuti na lamang ay malugod naman itong tinanggap ng kanyang magulang. Mabait naman ang mga ito at sabing pa pwede namang tumira ang lalaki sa kanila, lalo na't malaki naman ang kanilang tahanan. 3 palapag ang kanilang tahanan. Lumaki kasi na may kaya sa buhay ang dalaga. Kaya naman talagang bukas sila sa pagtulong. Pero hindi tinitigilan si Emaila ni Margaret ng pang-aasar dito. Sa trabaho, ay palagi siya nitong pinag-iinitan. Pero isinasawalang bahala na lamang niya iyon. Pero nang minsang idamay ang mga magulang niya sa panlalait nito, dito na siya tunuyang napuno. Nasampal niya si Margaret at ito ay gumanti sa kanya. Kaya ang nangyari ay nagkaroon ng iskandalo mismo sa kanilang trabaho. Dahil dito, ay kinausap sila ng kanilang boss na sa oras na maulit pa iyon, ay sisisante na silang dalawa. Ang pinakaayaw pa naman ito ay nag-aaway sa trabaho. Kaya naman nangako silang dalawa na hindi na iyon maulit pa. Mabuti na lamang ay pinatawad sila ng kanilang boss. Nang makauwi na si Emaila sa kanila, agad niya itong ikinuwento kay Limuel. Talagang may ganoong mga tao. Siguro ay naiinggit lang siya sa'yo. Reaksyon ng binata. Nainggit? Ano naman ang kaiinggitan niya sa akin? Dapat nga ako yung mainggit sa kanya eh. Dahil maganda siya, samantalang ako ay napakapangit. Napatawa na lamang ang lalaki habang ito ay napapailing. Alam mo, hindi naman sa kagandahan naiinggit ang ibang tao. Yung ilan, kahit maganda na, naiinggit pa rin sa iba. Kagaya mo, gumagawa ka ng mabuti. Samantalang yung Margaret na yun, ay hindi niya magawa yun. Yun ang kinainggitan niya sa iyo, Emaila. Dahil sa ipinahayag nito, ay napaisip ng malalim ang dalaga. Meron palang naiinggit sa ibang aspeto at hindi lamang sa panlabas na itsura ng tao o kahit ang estado ng buhay nito.
Kaya naman naiisip niya na lamang na mas lalo niyang iinggitin ang dalaga sa pamamagitan ng paggawa niya ng mabuti. Dito nga napaisip si Emaila dahil ang dali lamang naman na gumawa ng mabuti pero mukhang nahihirapan itong si Margaret. Dito siya napaisip na siguro noon pa man ay masama na talaga ang ugali nito. Malas naman ako sa pag-ibig, Lemuel Pahayag ni Emaila. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Hanggat meron kang hininga, ay magkakaroon ka pa ng pag-ibig. Napakabait mo, kaya imposibleng walang magkakagusto sa'yo. Meron yan, kaya maniwala ka lang. Wika ni Lemuel. Hindi alam ni Emaila kung bakit nagkaroon siya ng munting pag-asa nang banggitin niyon ng lalaki. Para bang yung sinasabi nito ay talaga namang magkakatotoo. Sana nga, may edad na rin kasi ako at gusto kong magkaroon ng sariling pamilya. Tugon ni Emaila. Napatango naman ang lalaki na parang nagsasabing matutupad rin ang bagay na iyon. Kung hindi man bukas, ay talaga namang malapit na. Kaya naman hindi nagsisisi si Emaila na naging kaibigan niya ang lalaking ito. Dito niya pala natagpuan ang tunay na kaligayahan. Hanggang isang araw, natanong niya ulit ang lalaki kung nasaan ang mga magulang nito. At ang sagot naman nito ay hindi niya na alam kung saan ito naroroon. Noong umalis na kasi siya sa puder ng mga ito, wala na siyang naging balita rito. Kaya naman inunawa na lamang ito ni Emaila. Tiyak naman niya na alam nito kung saan naroroon ang mga magulang. Mukhang may malaking dahilan lamang ito, kaya hindi masabi-sabi ng ragtahan. Ganoon ang nasa isip niya. Kaya naman kinabukasan, noong day off niya na, naisipan niyang mag-selfie ng marami at pagkuhay ini-upload dito sa kanyang social media. Nagbabakasakali siya na baka merong magka-interes sa kanyang mga litrato. Pero imbes na like ang kanyang matanggap, puro panlalait lamang ng mga netizen ang kanyang tinamo. Ang ibang litrato niya kasi kumalat sa iba't ibang group at nilagyan ng mga katawa-tawang caption. Ang iba naman ng mga poser ay ginagamit ang kanyang litrato at puro kawalang hiyaan ang mga pinupost ng mga ito. Ang buong akala ng mga basher, siya mismo ang nagpo-post ng mga ganoong bagay. Pero talagang ginagamit lamang ang kanyang mga larawan. Kaya naman agad niya itong ikinuwento kay Lemuel. Alam mo, hindi yan kakalat ng ganyan kung walang gumawa. Merong gumawa niyan at talagang pinakalat lang talaga. Reaksyon ng binata. Abay, sino naman kaya ang gumawa nun? Nang makasuhan ko siya. Dapat mong alamin. Isa-isa mong imbestigahan ang mga taong may inggit sa'yo, Emaila. Dahil sa inihiyag ng binata, ay napaisip ng malalim ang dalaga. Wala namang naiinggit sa kanya ng sobra, maliban na lamang kay Margaret. Ito lamang ang nakikita niyang salarin sa pagpapakalat ng kanyang mga litrato. Kaya naman naisip niya na subaybayan na lamang ito. Iyon nga ang kanyang ginawa. Noong uwian na nila sa trabaho, hindi muna siya umuwi sa kanila. At sa halip ay palihim niyang sinundan si Margaret. Nakita niya na nagtungo ito sa isang malaking bahay. Kaya naman nagmanman na lamang siya sa labas nang hindi napapansin ng babae. Nakita niya ito sa loob dahil hindi nito nasara ang main door at may kausap itong lalaki at nag-abot ito ng bayad habang tumatawa. Dahil dito ay nagkaroon nga ng masamang hinala sa Emaila na ang lahat ng iyon ay kagagawa ni Margaret. Lalo na't nag-aaway lamang sila noong nakaraan. Isa lamang ang tumatakbo sa isipan niya ng mga oras na yon. Idudulog niya ito sa NBI. Yun nga ang kanyang ginawa. Pinatrace niya kung sino ang may gawa noon hanggang sa nabuking niya ang katotohanan. Kung saan ay napatunayan na si Margaret nga ang salarin sa pagpapakalat ng kanyang larawan. Kaya naman kinasuhan niya ito at sa bandang huli ay pinakulong. Hindi niya na ito pinatawad pa dahil naging sukdulan na para sa kanya ang kasalanan nito. Nagpapiyansa pa nga ang pamilya nito at nakikiusap sa kanya na huwag ipakulong si Margaret. Ngunit hindi niya na ito pinakinggan pa. Para sa kanya, wala nang karapatan na kawaan pa ang babae. Pero dahil sa naging komento ng mga netizen patungkol sa kanya, ay hindi niya na maiwasang madepress. Balat sibuyas kasi siya, kaya siya labis na naapektuhan. Tingin pa nga niya, hindi na siya kailanman makakatagpo pa ng lalaki na para sa kanya dahil sa sobra niyang kapangitan. Kaya naman may pagkakataon na uma-absent na rin siya sa trabaho. Sumasagi sa kanyang isipan na kung para saan pa ba ang kanyang pagtatrabaho
kung hindi rin naman siya magkakaroon ng pamilya balang araw. Para sa kanya, mas mainam na lamang na umasa sa kanyang mga magulang dahil tatanda rin naman siya ng dalaga. Kesa naman mag-ipon pa siya, mas sayang lang raw ang kanyang oras. Madalas na lamang siyang nakakulong sa kanyang kwarto dahil sa tuwing naiisip niya iyon, mas lalo lamang siyang nalulungkot. Hinahatiran na lamang siya ng pagkain ng kanyang mga magulang sa kwarto niya. Hanggang sa isang araw, ay bigla siyang kinausap ni Lemuel. Gusto mo bang malaman kung nasaan ang pamilya ko? Wika ni Lemuel. Nasaan nga ba sila, Lemuel? Tanong ng dalaga. Nasa ibang bansa sila, Emaila. Nandoon ang kanilang negosyo. Dahil sa inihig ni Lemuel, ay nagulat roon ang babae. Hindi niya sukat akalain na may sinabi rin pala sa buhay ang pamilya nito. So kung ganun, mayaman pala kayo? Tanong niya rito. Oo, parang ganun na nga. Sa totoo lang, kaya ako napadpad dito sa Pilipinas dahil tumakas ako. Yung mga magulang ko kasi, hindi sumama sa akin kahit na may pera doon. Kahit anong pilit ko, ay ayaw talaga. At ang sabi nila, ako na lamang raw ang bumalik ng Pilipinas dahil itataguyod raw nila ang negosyo namin roon. 2 taon na nakakalipas, Emaila, at hindi ko alam kung ano ang kasulukuyang sitwasyon nila roon. Kung ligtas pa ba sila o hindi na. Basta, natatakot rin akong tumawag sa ibang bansa eh. Ayoko rin kasing makatanggap ng masamang balita. Ayoko, Emaila. Ayoko. Maluwalo ang pahayag ni Lemuel. Parang nawala ang depressed na Emaila ng sandaling iyon. Tila napako ang atensyon niya sa buhay ng kanyang kausap. Teka, ako na lang ang tatawag kung ligtas pa ba ang mga magulang mo. Basta't ibigay mo na lamang ang kanilang numero. Kapag wala akong ibinalita sa iyo, alam mo na ang dahilan para hindi ka na magulat pa. Pero matanong ko lang, bakit ka nga pala napilayan, Lemuel? Iyang mga paa mo bakit napilay? Napaisip naman ang malalim ang lalaki bago ito nagkwento. Nagkasakit kasi ako, Emaila. At dahil wala akong pera na dala, ay napabayaan ko ito. Hanggang sa maging ganito na ako at naging pulubi. Dahil sa narinig ng dalaga, nakaramdam siya ng awa rito. Kaya sa mga sumunod na araw, napagdesisyonan niya na ipatingin si Lemuel sa ospital. Nakalimutan niya na nga ang tumawag sa ibang bansa. Nalaman naman ni Emaila ang karamdaman nito. Ayon sa doktor, gagaling rin naman daw ito kapag sumailalim sa therapy. Dapat ay linggo-linggo raw ay dalhin si Lemuel sa ospital para ito ay magamot. Yun naman ang bagay na sinunod ng dalaga. Siya ang nag-aasikaso sa pagpapagamot ni Lemuel. Nangyayari iyon kapag sumasapit na ang day off niya. Hanggang sa isang araw ay may nangyaring masama kay Emaila. Noong magwi-withdraw kasi siya ng pera at sa kanyang pagtawid, hindi niya namalayan ang paparating na sasakyan. Kaya ang nangyari ay nabundol siya ng kotse at nagpagulong-gulong siya ng malayo. Naisip niya na katapusan na niya ng sandaling iyon dahil maraming dugo ang umago sa kanya. At dahil kalsada ang kinalalagyan niya, nagasgasan ang kanyang mukha. Samantala, ay nagising na lamang si Emaila na nasa ospital na. Puno ng bandage ang kanyang mukha at sobrang sakit ng kanyang katawan. Konting kilos lamang niya ay para na siyang binabalian ng buto. Naroon rin ang kanyang pamilya. Tuwang-tuwa ang mga ito nang magkamalay na siya. Kaya naman natanong niya sa mga ito kung ano ang nangyari sa kanya. Pinaalala naman sa kanya ng ina ang naganap. Ang sabi nito ay pinagamot raw siya ng mga magulang ni Lemuel. Ang mga bayarin sa ospital at sa pagpapa-opera ng kanyang muka, sila na ang sumagot ng mga ito. Hindi naman lubos sa kalayan ni Emaila na napuruan pala talaga ang kanyang muka kung saan ay kinakailangan pa nito ng operasyon. Hindi rin niya akalain na mahanap ni Lemuel ang kanyang mga magulang at nakauwi na ang mga ito sa Pilipinas. Ang sabi naman ng ama ni Emaila ay si Lemuel na raw talaga ang nagpumilit na paoperahan ng mukha ng dalaga upang kahit papaano ay magkaroon na siya ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Ginawa rin ito ng lalaki dahil sa malaki talaga ang utang na loob niya sa kanya. Natanong naman ni Emaila kung ano ang kanyang naging itsura ngayon. Ang sagot naman ng ina ni Emaila ay kailangan pa nitong paghilumi ng kanyang muka dahil kaka-surgery pa lamang nito. Pero tiyak ng kanyang ina na mas maganda na siya kumpara noon.
Dahil dito ay hindi napigilan ni Emaila ang hindi lumuha. Dahil noon pa man ay pinapangarap niya na talagang gumanda siya. Nalaman niya sa mga magulang na nakauwi na sa Pilipinas ang parents ni Lemuel dahil sa tapos na ang giyera roon. Magpapatayo na rin sila ng negosyo sa Pilipinas at ang isa roon ay hahawakan ni Lemuel. Samantala, yun nga ang nangyari. Hinintay ni Emaila na gumaling ang kanyang mga sugat hanggang sa tuluyan nang ipatanggal ng doktor ang mga balot sa kanyang mukha. Nakita niya sa salamin kung gaano na siya ngayon kaganda. Sobrang ibang-iba kumpara sa dati. Halos maiyak na lamang siya nang makitang para siyang isang artista. Malayong malayo na talaga ang itsura niya ngayon kumpara noon. Pero ayos lang kung ito lamang rin naman ang makapagbibigay sa kanya ng self-confidence. Matapos ito ay nakauwi na ng tahanan si Emaila. Binisita naman siya ni Lemuel at natutuwa ito sa kanyang bagong itsura. Nakatira na ito sa kondo at yung mga magulang na lamang niya ang nagpapaterapi sa kanyang mga paa. Labis namang nagpasalamat si Emaila sa tulong ng lalaki. Sa bandang huli, nakabalik na si Emaila sa trabaho at maraming nagulat sa pagbabago ng kanyang itsura. Wala nang nagtatangkang manlait sa kanya dahil siya na ngayon ang pinakamagandang babae sa kanilang kumpanya. Kalaunan ay nagkatuluyan rin sila ni Lemuel. Bumilang lamang ng ilang buwan ay magaling na ang mga paa nito. Nakakalakad na rin ng binata at nakapagtatrabaho na sa kanilang negosyo. Magnobyo at nobya na sila ngayon. Dahil inamin ni Lemuel na noon pa na unang beses niyang nakita ang dalaga, ay nahulog na ang damdamin niya para rito dahil sa kabutihang loob nito. At hindi rin lubos sa kalain ni Emaila na magkakaroon na siya ng nobyo na mahal siya sa unang pagkakataon pa lamang. Ito ay walang iba kung hindi si Lemuel na minsan niyang tinulungan noong walang-wala pa ito.